Yes, I visited him Monday, Tuesday. Ito po ay ang update. Ano po? Ito po yung update kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito po ang nag-update. Wala pong iba kundi ang ating Vice Presidente po. Naku, ang ating Vice Presidente, mukhang nakalimutan na ang mga Pilipino. Ano? Magkaiba ho talaga sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo po, mga kababayan, todo trabaho at mismong sinasabi, rektahan, hindi ako presidente ng aking pamilya. Pero yung ating Vice Presidente mukhang ibinuhos na po yata ang buong oras, mga kababayan, doon sa kanyang pamilya. Ano po? O, pakinggan ho natin, mga bossing, ha? Game. If you have been in touch with President Duterte lately, what is his health condition? Daw po, parang lasing yung nagsasalita doon. Hindi ko na. Actually, pangatlong topic ko na ata ito, mga kababayan, dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan yung sinasabi nung nagsasalita sa likod. Ano? How is he doing? Yes, I visited him Monday, Tuesday, and today I'll visit him as well. Opo, madam. Habang ang Pilipinas po ay nag-aabang doon sa resulta ng inyong impeachment para po kayong walang pakialaman mo, no? Parang wala man lang po sa Vice Presidente. Parang ipinapamukha sa mamamayang Pilipino, pakialam ko sa inyo. No? May itinatanong kayo sa akin tungkol sa mga confidential funds, pera ninyong mga mamamayang Pilipino galing sa bulsa ninyo, pakialam ko sa inyo. Basta importante, nandito ako sa tatay ko. O di ho ba, mga kababayan? Kasi po kung may pakialam yan sa mamamayang Pilipino, mga bossing, panigurado po, no? Talagang nandyan siya, haharap siya dahil deserve ng mamamayang Pilipino ang marinig po kung saan po talaga napunta ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pero parang, pakialam ko sa inyo, basta dito ako sa dahig, diyan kayo, mag-impeach kayo. Kapag ka ako ay nahatulan ng guilty, hindi na lang ako uuwi. Ganun po kasi ang pakiramdam ng maraming Pilipino. Ano ho, mga kababayan? O, tuloy. Wednesday, July. Sabi ni Ma'am Minerva, Mimba, dead masilustay sa impeachment trial niya. Correct. O, sabi ni Ma'am Merlita, Alapap, ang ating Pangulo ay napakasipag. Pero ang ating, babasahin ko po ba yan? Pero ang ating baliw na Vice President, napakatamad at kau daw, sabi sa taong bayan, dapat tanggalin na yan, either ma-impeach. Hindi ho natin masisisi po, mga kababayan, yung mga kababayan natin na nakakapag-komento po ng ganyan. Dahil sa gigil, biruin nyo, 1.5 taon na, di ba? Nix Mendoza, 1.5 taon, nag-aantay ang mamamayang Pilipino doon sa kasagutan, doon sa mga pera, sa confidential funds na 11 araw lang daw. Actually, sabi ni Madriaga, naubos daw ng wala pang 24 oras eh. Di ba? Nag-aantay ng kasagutan tapos makikita ang Vice Presidente nandoon sa dahig. No? Nakapokus sa ating dating Pangulo, mga kababayan. Samantalang ang ating Pangulo, hindi ako presidente ng aking pamilya, presidente ako ng mamamayang Pilipino. Ma'am Maritel, Tio, shoutout po sa inyo at Pia ng Cereza Force at Viola G. 29, and he's doing okay, except that he has a skin problem right now. We're trying to ask the health unit. Bakit ganun? Kung kailan malamig tsaka nagkakaroon pa ng problema sa sa balat ang dating Pangulong Duterte. The detention, what it is all about, but we appreciate that they did something about it. I understand there's a cream applied on the skin rash. Sabi ni Roberto Bulatao Sar, resulta ng impeachment ang inaantay ng bawat Pilipino. Correct po. Pero parang ano po pakiramdam ninyo? Diyan sa comment section, no? Tanungin ko lang po kayo. Ano ang pakiramdam nyo ho, mga kababayan, kapag kayong tayo ay nag-aabang doon sa resulta ng impeachment, tapos ang pakiramdam natin parang wala lang po doon sa Vice Presidente. Ni hindi pa yata umaattend kahit isang beses pa lang ho, mga kababayan. No? Yung tipo bang, parang pakialam ko o dyan. Di-impeach nyo kung ganyan.
Di ba ba? Parang sino ba kayo? No? Para atinan ko. Ganyan po mga kababayan talaga naman no? At lagi po nilang sinasabi, kung matatandaan nyo po, mga bossing, handa at ready kaming ipaliwanag ang lahat ng iyan doon sa tamang lugar. Sabi ni Nix Mendoza, gigil na naman ang tinggil ko sa animal. Grabe naman ho kayo. Oh. Sabi ni Rizalito Abad, Hoy Mark! Nagagalit tuloy sa akin. Pwede ba? Wag mo nang tawaging Vice Presidente yan po. Hindi po pwede, no? Alam ko ho, magagalit kayo. Alam ko yung gigil po ninyo. Pero kinakailangan ko po din pong i-address ng maigi. Hindi po kasi tayo kagaya ng mga DDS, no? Yung mga vlogger nila, kung ano-anong tinatawag sa ating presidente. Tayo po, kahit meron po tayong mga katanungan sa Vice Presidente, kahit na ramdam natin na mayroong mga perang nalustay na hindi maipaliwanag ang Vice Presidente, kailangan pa doon po nating igalang at i-address yung tamang address para sa kanya ho. Pagpasensyahan nyo na po ako. Ano po, hindi lang tayo utak mga DDS po. Okay? Ano ba tawag doon? Ibalato nyo na sa akin yung pagrespeto kahit papaano sa kanila. Okay? I really do not know what it is. So, other than that, the usual aches and pains of an 81-year-old man. And, well, yes. He has no complaints right now about the weather because it's not really a cold year. So, is there any update with the case? How it's going? Is it going further? Is it what do you have? Ano ba? Na-stroke ba yung... Hindi, ito tatanong ko ho, mga kababayan. Siguro medyo bingi na lang ho ako. Na-stroke ba yung nagtatanong? Naintindihan nyo yung nagtatanong? Kasi parang... Siguro dahil sa mikropono, hindi dun dahil sa boses niya. Ano? Have any updates? Well, we only have what is released in the ICC publications, and the trial will be set November. And sabi ni Ma'am Chris Rose, hindi rin niya daw naiintindihan. Akala ko ako lang Ganun lang yung naririnig ko. Sabi ni Ma'am Minerva Mimba, kinakain ng sinasabi niya, sobrang tawa nung nagtatanong. Akala ko ako lang. Sorry naman. Ano? that is this is too far along for us. We wanted an earlier trial date since he's been here 1 year and 4 months and nothing has happened. Yun ang problema. Ang sabi ng Vice Presidente, masyado nang mahaba, 1 taon at 4 na buwan na ang lumipas, wala pa ding nangyayari. Sino po ba ang may problema ng ganyan, mga kababayan? Simula po nung mga inaabangan natin na mga trials ni dating Pangulong Duterte, ano po ang naging aksyon nila? Yung tipo hubang parang lagi na lang pong pag-iwas, parang okay na yan, ganito, ganyan. Ano? Kaya ang iniisip ng ibang mga Pilipino, siguro ang gusto ng Vice Presidente at ng mga kapatid niya, gamitin ang dating Pangulong Duterte para sa 2028 na pangangampanya. Ano? Kasi po mga kababayan, talagang puro, kagaya nung kay Kopman, puro pampaudlot lang po nung kaso ni dating Pangulong Duterte. Wala tayong marinig mismo doon sa kanila na ipinaglalaban at dinedepensahan nila ang dating Pangulong Duterte. Diba? Sabi ni Keyos Balitya, Boss Mark, nakita mo ba yung nilabas ni Boss Mike Cervera na ginawa nilang inodoro si Risa Ontiveros? Hindi ko pa nakita yun. Pero pag nahagilap natin, itatapik natin yon. Okay? Sir Mark, totoo bang bakla si Baste? Diyos ko po. Hindi ko ho alam kung bakla si Baste. Pero pag pinagdikit nyo po yung konteksto nung sinasabi niya, mga kababayan, na ulo lang ni Bongbong Marcos ang gusto natin, tapos, siyempre sabi ng mga media, naku po, may pagbabanta sa ulo ni Bongbong Marcos. Di ba may ganun, no? Naku, may pagbabanta sa buhay
ni Bongbong Marcos. Sabi ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ni Baste, they take out of context. Lagi na lang daw po. Sabi ko, okay na kung out of context para doon sa mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos na pagbabanta sa buhay, baka ibang ulo talaga ang gusto ni Baste Duterte ho, mga kababayan. Tapos kung makikita mo, doon sa mga Marilu Gallego, makikita mo ho, mga kababayan, doon po sa mga paghamon-hamon niya, wala namang kwenta, lagi naman niya tinatakbuhan yung mga pinaghahamon niya ho. Di ho ba, mga kababayan? Hindi ko din kayo masisisi kung tawagin nyo na bading si Baste Duterte. Yung iba nga, ang tawag sa kanya Barbie daw ng Davao Sabi ni Enamo TV, ulo, favorite ni Barbie Baste. Kasi, kapag kahuulo sa taas, mga kababayan, no? Tama ang konteksto noong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Nabuhay ang gustong bawiin nila sa ating Pangulo. Sabi ni Baste, they always take out of context. Paano isipin nyo? Anong ulo? Hindi ulo ng Pangulo dito sa ulo. Di ba? Ulo ho siguro sa baba, mga kababayan. Tigilan na ho natin ito, mga boss chief, sir.